Dumako tayo sa pinag-uusapan natin paksa nitong mga nagdaang araw, itong Chinese spies. mga James Bond na singkit. Oo. James At Bond. saka recently, di ba, merong pinagbotohang paggawad ng Filipino citizenship Oo, doon sa kay isang Li Duanwang, isang negosyanteng Chino. ewan ko, na-approve ba na yata? Parang nag-iisa lang yata ang tumutol Oo doon. nga eh. Kaya lang, maraming question si Senator Risa Ontiveros. Dahil at nakikita niyo yung connection sa ilang Pogo. Kaya Oo. nga, tanungin na natin ano ang latest. Nandyan na siya. Nasa linya na po natin si Senator Risa Ontiveros, ang Deputy Minority Leader and Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Connie po ito at kasama si Igan. Good morning, Senator. Yes. Good morning po, Igan at Ms. Connie. At sa ating po mga tagapanood at tagapakinig. Opo. Senadora, unahin lang po natin yung spice muna. Opo. Ang tagal na pala nilang nandito. Mhm. So, Yes. ang sabi ng BI kahapon, kausap namin si Ma'am Dana Sandoval, kailangan pala tapusin nila yung kaso rito bago mapadeport. Ganun po ba? Well, yun po yung sinasabi sa atin, Igan, ng ating mga investigators at law enforcers. Pero kahit habang tumatakbo pa yung kanilang investigasyon, pinahahayag talaga nila na nakakabahala talaga at nakakashock. Dahil dumadami yung nahuhuli nilang ganitong mga tinatawag na nga nilang sleeper agents dahil nga daw sa tagal na nilang Yes. nandito na sa ating kalagitnaan. Sa bakuran. Kumbaga parang ang sinasabi nga nila, pinagplanuhan ng matagal, ano, sa ating, parang hindi natin namalayan na andito na sila. At Diba? may, Parang may ganun. nakuha mga mapping Yes. At saka devices na records. pang spiya. Opo. At yung mga devices na yon tila nakatutok sa ating coastline at karagatan. Mhm. Ano po, yung mga mapping May EDCA devices. sites. EDCA sites din. Mm-mm. At yung malapit sa ating mga kampo at instalasyon ng AFP na yung pagmamap doon at pag-oobserba dyan ay dapat gobyerno lamang natin ang gumagawa at hindi ibang mga gobyerno. And timing pa na habang hindi talaga tumitigil ang China no, sa panghihimasok sa ating teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea, dapat talaga mamuno yung gobyerno nating tiyakin na hindi tayo kalaunan na papaligiran na pala ng mga espiya. Kaya dito po sa Senate, batid ko po na agad dapat po namin i-update ang ating anti-espionage law. Napakaluma na po ito at halos hindi na po updated sa kasalukuyan natin mga sirkumstansya. Imagine para sa espionage kung mapatunayan, no more than 10 years in prison and no more than 10,000 pesos. 10,000 pesos? Ang piyansa. 1,000 piso lamang. Mas Hindi ma- nga yan. Mas mataas pa Yung pala penalty. mas mahal pa yung busway, ha? Oo. Diba? Kaya nga, oo. Di hamak namang hindi hamak namang kababayan natin ang mga gumagamit ng busway para sa mga espiyang ito dayuhan na meron 'di ba malign intention sa ating bansa. And actually gaya ng sinabi niyo Miss Connie, matagal-tagal na rin ito even nung iniimbestigahan po namin yung visa upon arrival na ay naging pag-imbestiga namin sa Pastilla scam, finlag ko na po itong issue ng posibilidad ng mga espiya China. At nung panahon yun, napakaraming Chinese nationals ang nakapasok na hindi inoobserbahan yung mga tamang immigration procedures po natin, di po ba? At kahit nitong investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, tinagurian ng NICA si Guo Huaping bilang tawag nila agent of influence. Yes. Nandun pa yung mga aligasyon ng confessed Chinese spy na si Shi Zhejiang na si Guo ay di umano kapwa espiya niya at hanggang ngayon hindi pa po napasinungalingan yung allegation na iyan. Okay. And that's why parang ito, iko-connecta ko na lang din dahil dun sa frustration na nakita namin sa inyo dun sa Senado, nung nabigyan po ng pinagbotohan itong citizenship nga po Ni Li Duanwang. So, Pilipino na siya, Senador? Well, nananawagan pa rin po ako kay Presidente na sana dinggin ang panawagan kong ito at nang dumadami nating kababayan, pwede pa po kasi nilang i-veto yung bill ni Igan. At huwag sanang hayaan na ituring, gawing kapwa Pilipino natin si Wang Li Duan. Ano bang mga anong concern ninyo kay Li Duanwang?
Talagang kaduda-duda po ang pagkatao ng taong ito. Imagine, pati yung Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry ay nagsabi na hindi nila miyembro si Oh. Wang Li. And to think, yun ang sinasabi niya tila sa aking mga kapwa-senador. Kung ganun, nakabase sa kasinungalingan at Oo. pagtatago, paglilihim ang kanyang pagpapakilala sa atin at sa amin din nung siya po ay nag-a-apply upang maging Filipino citizen. At alam niyo po, ang misrepresentation, ground po yan para sa revocation ng ibinigay na citizenship by naturalization. Hindi po siya karapat-dapat talaga maging Pilipino. Bukod po dyan, siya po ay naging incorporator ng isang POGO service provider, itong Powergate Infinity Holdings. Mm. At yung malala, itong Powergate ay may mga tauhang tila na involved na sa mga krimen nung nakaraang mga taon. May isa po silang ex-Philippine Army na empleyado, nahuli po yun para sa kidnapping. At meron po silang isang naging director pagkatapos ng panahon ni Lee Duan Wang, si Charlie Tan, ay kinikilalang miyembro ng tinatawag na Davao Group at dati na pong investigahan para sa drug smuggling at saka bribery. Okay. At yung mas naduda-duda pa, hindi sinabi ni Lee Duan Wang ang lahat ng ito nung nag-apply siyang maging Pilipino, ni ang kanyang pagiging junket operator ngayon, ni ang pagiging incorporator ng isang POGO service provider noon. Walang-wala sa mga connection niya tungkol sa gambling ay sinabi niya. Sadyang tinago. At Okay. kung tinago, Senador, baka gusto ko lang malaman yung kabilang panig naman po. Bakit Opo. nakuha niya yung sentimiento ng majority ng Yun mga nga po. senador? Kilala ba nilang personal ito? At sino po nag-endorso sa Bakit ano what's so special? Bakit citizenship ni Senado Lee Duan pa? Wang? Hindi naman siya basketball player. Mas madali makikita mo yung basketball Yes. player. Ito dami parang na nating na-naturalize ng mga Oo. totoo maging Pilipino, no? ito Maglaro sang pa. galing. Bakit sino ho Nag-endorse. Wala namang nag-endorse per se sa Senado, pero siya po ay covered ng isang naturalization bill mula sa House of Representatives nung panahong iyon kay Representative Joey Salceda, at siya din po ay sponsor dito sa Senado. Hindi ko po alam kung yung mga kapwa ko senador ay kilala siyang personal, pero I'm sure meron silang sariling mga dahilan kung bakit tingin nila ay qualified siya maging Pilipino. Pero para naman po sa akin, ang daming red flags po na at the very least dapat binagalan po namin ang proseso. Hindi Oo, namin hindi ipinasa sa Lalo na, oo. karaniwang panahon lamang. So nasa kamay Dapat na ni Pangulong Bongbong Marcos pala ito. Exactly, Iga. Nasa Oo. kamay na ni Presidente, kaya ako po'y talagang nananawagan, i-veto po nila kung sila'y seryoso sa ban sa POGO, kung sila'y seryoso sa soberanya natin, lalo na vis-a-vis sa China, i-veto po itong citizenship bill kay Lee Duan. May bayad, Pero sabi may bayad ba yan pag gusto mo maging Pilipino? May bayad? I don't think so naman po. Wala. Aside Proseso talaga. Pero nabigyan Yung, naman ho kayo proseso ng... po talaga. Oo, sabi naman ni Senate President Escudero, may free hand kayo to investigate further. Ito pong pagkatao ni Lee Duan Wang. Ano na ho ang mga, may bago pa ba kayo nakalap? At ito ho ba ay i-furnish nyo ang Office of the President para ho dito? Well, of course, ang Office of the President ang pinakamakapangyarihan makapag-procure ng mga BBI. Pero kayo po mismo, itong mga nakalap ninyo. Patuloy pong pumapasok, Ms. Connie, ang mga impormasyon Okay. tungkol sa kanya. Bagamat palagay ko hindi na naming trabaho ngayon imbestigahan ito, pero nanawagan po ako sa ating mga law enforcement at investigative agencies, patuloy na kilalanin itong si Lee Duan Wang dahil I think cause for grave concern po talaga. Oo nga. So Tulad parang- ni Guo Huaping, baka malalim. Oo, Bako parang- spiya to, ginawa pa nating Pilipino. Oh, Malay natin. Diba? In your Bakit? own words, ma'am, sabi nyo nga parang ano ba naman, di na tayo natuto. Oo. Di ba? Kaya nga po. At saka habang dumadaan ang panahon sa mga natutunan na natin dati sa mga investigasyon sa POGO, nakokonekta itong si Lee Duan Wang sa mga karakter noon. Halimbawa,
tila may asosasyon siya kay Duan Renwu na incorporator ng isa pang Pogo Pogo. Service Provider, yung Whirlwind Corporation, na napatunayan namin itong si Duan Renwu, ang Pogo boss, dun naman sa Porac, Pampanga. And confident po ako na yung aming mga Senate investigations ay patunayan na yung mga tao tulad ni Guo Huaping at Duan Renwu ginagamit lang bilang legal cover yung mga Nabanggit mo si Lu Duanwang, may Davao connection si Li Duanwang. di umano may connection siya dun kay Charlie Tan na kinikilala bilang miyembro ng tinatawag na Davao Group at dati nang inimbestiga para sa bribery at pati drug smuggling. Tapos itong kay Duan Renwu, nandun itong si Wang Li Duan, magkasama sila sa grand opening ng Nine Dynasty na isang casino junket sa Pampanga. So kumbaga, igan habang tumada ng mga araw, lumalabas mga koneksyon. At yung dapat natutunan talaga natin, ginagamit lang yung mga dating Pogo at Pogo service provider bilang legal dati na cover sa mga illicit activity. So, di ba, matuto na po tayo. Teka, mangungumusta lang kami kay Alice Guo. Nakasubaybay ka mo ba kay Guo Huaping? Guo Huaping. Nakasubaybay ka pa doon? Opo, nakasubaybay pa rin po at sa pagkaalam po namin, patuloy po siyang dumadaan sa mga kaso. 7 or 8 or more cases na po na ongoing sa kanya. So siya po'y nasa kustodiya pa rin ng ating gobyerno. Ayan. Pasyalan niyo yung yung city jail. Mukhang gumaganda yata yung city jail. Para walang special treatment, alam natin. Wala dapat special wala. treatment. Pero ito, not to be racist or anything, di ba? Pero is it high time dahil po sa mga concerns natin, halimbawa sa Pogo at sa dami ng mga kumbaga nagiging illegal na hanggang ngayon, sabi nga ng PAOK, 'di ba, tuloy pa rin sila di ba? Oo nga Yung pong ganito, hindi ba dapat mas maghigpit na ho ang BI? Papaano ho ba ang ating dapat gawin sa ating legislation? Kagaya ni Li Duan, pag hindi nabito ng Pangulo to, pwede nang sumali to sa eleksyon. Di ba? Pilipino Pilipino na siya. Tulad nung nagawa ni Guo Huaping, di ba? Yes. So, ito legal, kung sakali, di ba, na tumakbo kasi Pilipino na. Marami po siyang pribilehiyo at karapatan tulad nating mga Pilipino kapag na-finalize po ang citizenship niya. Tulad ginawa ni Guo Huaping noon. Kaya ang Bureau of Immigration definitely ang isa sa mga executive agencies natin na ipinapanawagan po namin na mag-step up po sa kanilang pagbantay sa ating mga borders at pagpapatupad ng ating mga batas tungkol sa immigration. At gayon din ngayon, ang pinakamataas na executive, ang Office of the President, kumbaga nasa korte niya ang bolang ito na mapigilan karoon ng Filipino citizenship. Ang isang tao na sobrang, tingin ko lang, daming red flags at similarity. Himay-himay na lang. Mas hindi naman sinasabing wag na agad, pero sana pag-aralan, di ba? Lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Tingin mo ba, minadali? Parang ganon? Well, kung hindi man minadali, dumaan sa normal na period of time lang, tingin ko dapat bigyan ng mas mahabang panahon. Pang-rush ito. Hindi naman ito urgent. Mas urgent pa nga siguruhin na hindi magiging banta sa anumang pambansang interes natin ang bigyan ng Filipino citizenship ang isang tao na tila may mga koneksyon sa isang napakamainit pa ring issue na kamakailan lamang ay naglaan po tayo ng taon imbestigahan. Iniusan na nga pong iba't ibang executive at constitutional bodies ang mga kaso batay sa mga findings natin laban sa Pogo. Kumbaga, wag nila dagdagan ng ulo ang sarili nila. So pag naging Pilipino itong si Li Duanwang, bukod sa pwede na siyang tumakbo, pwede siya magmay-ari ng mga ari-arian natin, di ba? Definitely, pwede siyang magmay-ari. Wala ba siyang... Pwede siyang magkamkam ng... Meron ba siyang pamilya na Pilipina kaya asawa niya? Ano ba ang background nito? Hindi ko po alam kung Pilipina or kung Philippine-born ang asawa nila. Ang sabi kasi ng BI sa amin pong panayam kahapon, kahapon lang partner, parang sinasabi nga nila, wala naman talagang, kumbaga, mga ibang, yung kumbaga, hindi magiging sa radar, hindi ba? Ayaw nila mapunta sa radar, kaya magiging sila good
part of the community. Eto daw si Lee Duan-wang, ganoon, wala siyang record or anything na alam nila. Ganun din po yung sinabi ng mga Espiya. natin Yun na nga. naka-aresto doon sa mga espiya. Di Oo. ba? Kaya Na, nga sabi Alam nila, nila pag parang- mag-expire na yung dito, kanilang Oo, permit dito, parang masunurin aalis, sila. tapos bababa. Oo, parang low profile, parang ganon, di sila mapunta sa radar, parang ganon. Kaya magiging mabait and sila. again, opo, and again, hindi ko pa sinasabing itong si Lee Duan-wang ay espiya. Nga, ang daming red flags na dapat munang isettle Mm. to i-finalize, di ba, yung citizenship niya. Para malaman naman hindi ganun Kasi kung- hindi naman for sale ang citizenship natin. Hindi, Exactly. Grabe, di ba? Pinakamadaan. Hindi pa ba sa dami ng nagbayad noon? Hindi, kasi tingnan mo, ang connection niya mga policy maker. Yan na nga, oo, malalaking tao sa gobyerno. Okay. Alright. Senadora, salamat po at kami rin Salamat magbabantay. din po. Salamat po Opo. sa inyo, Senator. Salamat, Ms. Connie Igan. Senador Risa Ontiveros, Deputy Minority Leader, Chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality, and Chinese Community. Hindi. Hindi, walang Hilingan, walang pinoproblema.